Hmm. Yung susunod naman na kwento ko na encounter, kami naman yung na raid ng tropa nung ano siya, ah 2017 din, July. Oh. July 2017 yung time na yon. Eh nangyari doon kami, nahati din kami sa dalawang squad yung platon para mag-conduct ng meeting sana ng plenum. Eh wala man kaming supply, kami naghinati yung pera, tapos kami yung pumunta kami ng South Abra para maghanda ng mga supply. Yung problema doon, parang na-trace na ng wala kasi masyadong masa eh, expansion pa yung nangyari. Kaya hindi namin alam pala yung mga namin, yung nilalapitan namin, may mga connection talaga sa may mga connection sa army. Kaya nag-ooperation, di kami nakuha ng bigas, yung mga tao ayaw bumili. Oh, kasi normal eh. Oh. Kung normal na masa yan, bibili talaga. Bibili yan. Yung mga yun kasi mga expansion talaga, expansion area. Ang expansion area, ibig sabihin hindi nyo pahawak. Oo, ang ibig sabihin kasi na expansion area is nag-i-expand ka lang. Naghahanap ka pa ng mga tao na pwedeng mapagkatiwalaan. Ang area na kumpleto hawak nyo na, anong pangalan? Yan siya, yun yung ang tawag natin na base. Basing area. Solid, konsolidado. So ito hindi pa. Hindi pa yan. Hindi pa yan konsolidado, expansion kami yung time na yun. So ito na, ito yung nangyari sa inyo. Yun naman yun, nga kami ng supply. Tapos nabulabog kami, nag-operation yung tropa, withdraw kami. Tago kami dun sa may busay. Ano yung busay? Yung poles. Poles na kung dito dadaan talaga sa malaking sapa, hindi talaga mapapansin ng tropa na may impediment sa taas. Kaya nangyari doon, political guide ako nung time na yan. Doon kami sa doon kami dumaan. Sabi ng official namin na taga doon, na commander namin, CEO namin, sabi niya, ito talaga, hindi nila mahanap tayo dito. Maganda itong pwesto na to. Totoo naman, maganda din naman talaga. Nagpaano kami ng 1 linggo doon. Doon kami nagpahinga. Doon lang, ginagawa namin doon. Tulog, kain lang, duyan-duyan. Ganun. Kasi, kampante nga, medyo kampante nga yung kalagayan doon. Kaya alis lang yung mga yan. Totoo naman, umalis naman. Talaga. Pag umalis nila, balik na naman kami ulit doon kasi yung mga trabaho namin. Balik na naman kami. Supply na naman kami. May paasa na naman, may kalaban. Balik na naman kami. Ang problema nung nung saan kami bumalik, saan kami unang nakapwesto nung una, kasi inasahan kasi na hindi mapapansin yun. Doon din kami bumalik sa area na yun. Doon kami bumalik sa area kasi alis din yan. Kasi ang akala kasi namin, ang tropa is doon lang sa gilid ng baryo. Diba dati naman yung kainaan ng tropa kasi sa baryo lang, yung gilid ng baryo. Pag wala makitang NP, alis. Yung hindi namin alam, may umiikot pala sa kabila. Nilang galing sa kabila pala. Sa bundok. Pero, yun nga, ang kahinaan nga doon kasi talaga doon sa sa mga NP doon. Hindi katulad dito sa Mindanao na malakas yung patrolya. Doon kasi walang patrolya. Talagang relax na. Relax lang. Walang patrolya, walang gwardyas sa gabi. Kasi dito talagang kumpleto kayo niyan. Dito. Talaga, may patrolya yan, may gwardiya yan sa gabi, araw. Doon, wala. Hindi naman pwede namin igiit yan kasi mag-aaway lang kami doon pag igiit namin yung kung ano lang gusto nila din. Yun na muna. Kaya nangyari doon. May, naman, nagkaisa naman sana na, magpatrolya. Pero yung mga tamad nga itong mga namumuno namin doon, hindi namin inaabot yung pinapatrolyahan namin. Bumalik na kami. Kasi man yung namumuno. Yun yung masusunod eh. Bumalik kami. Parang clear. Na pagkakinabukasan, malakas ang ulan. Kami, duyan lang. Halos kami nakaduyan. Yung iba, yung nakaduyan kami, dalawa kami nakaduyan, yung
Tagalog na kasama. Yung mga lokal doon, mga itnig, mga Ilocano, hindi man nagduduyan yung mga yon, nakalapag sila. Nasa lupa lang, naglalagay lang ng mga krapal. Mga mga alas 3 na ng hapon, umuulan. Yung kasi may assessment kami. Yung squad leader namin, doon siya sa kusina nakapwesto. Hindi, siyempre siya yung masusunod. Doon kami pupunta para i-assess yung moral namin. Kami ganun kayo? Regular pala yun? Regular yan. Regular yung may assessment? Bawat hapon yan. Bawat hapon yan. Nag-assess bawat hapon? Oo, bawat hapon. Supply, yung kalagayan ng supply ng health situation. Nire-report yan. Yung mga baril namin, hindi nga namin inisip na may kalaban nga talaga na makarating. Yung mga baril namin. Pero ilatag mo nga, nasaan kayo? Nasa taas? Falls tong baba? Kami yung dalawa kami na kubo. Dito kami sa taas. Yung kusina namin dito sa baba. Yung iba nakahilira din dyan. Tapos may red sa taas. Saan ang falls? Dito sa baba ang falls. So saan ang pwede nyo takbuhan pala? Ang pwede namin takbuhan, bababa sa daan dun sa falls sa banda gilid niya. At saka akyat sa kabilang dito man yun nagsimula na nga yung putukan. Galing sa Ridge? Galing sa Ridge. Hindi namin alam kung nandun pa talaga. Pero barilan na. Paano pag laking gulat nyo pag gano'n? Nagulat talaga. Nagbuhan kami kasi putukan na nga. Tapos lang ba? Yung unang ilang beses na, ilang putok lang kasi mga 6 na putok lang. Pak. Kami, watak-watak kami. Pero dyan lang sa malapit sa kung saan kami nag-assessment. Reporting. Tapos hinto. Tapos biglang hinto din kami kasi wala namang putok. Parang wala. Yun na, pagkasunod na volume, yun, nag-aapa na, yung ba, tumakbo na yung kalihin sa babae. Kami, nandyan kami sa dyan lang kami nakadrop kami. Hindi namin mahirap talaga. Yan talaga yung mahirap pag surprise na for surprise na atake. Anong gaano kahirap sa'yo kung may surprise na atake? Pag surprise talaga, parang mawawala ka ba mawawala ka sa sarili mo. Parang lumiliit yung makikita mo sa paligid. Dahil, paano? Sige nga, yung utak mo, Pag putok talaga, kung ano lang talaga yung nakaharap mo, yun na lang talaga yung makikita mo. Hindi mo na makikita yung iba dyan. Yung doon, hindi mo na, sa akin nakaranasan hindi mo na makikita talaga yung sino pa yung mga tao sa paligid mo. Pero yung ako doon, kahit nagulat ako, hindi ako nag-isip na tumakbo sa malayo. Ginawa ko, drop lang. Yung mindset ko talaga, drop lang. Kahit hanggang wala na kasi nakakuman sa amin kasi yung CEO namin, hindi na siya nakakuman nung time na yan. Kasi napokusan din sila at saka may takot na rin sa sarili. Sila yun yung CEO talaga namin natamaan dito sa kaliwang balikat. Naiwan yung baril niya. Yung vice CEO naman, tumakbo naman na siya. Naiwan yung M23 niya. Yung may baril sa amin naman, yung may baril lang din sa amin, sa isang squad kami, yun lang yung squad leader namin yung may baril. Kami naman yung 5 kami, yung baril namin nasa taas, naiwan sa kubo namin. Gaano kalayo? Siguro, malapit lang naman, mga 10 meters. Pero sa 10 meters kasi sa bundok, medyo malayo-layo yan pag 10 meters, tapos doon ba naman ang galing yung putok? Pero nangyari doon, dahil wala nang mga kuman, yung mindset ko, kunin ko yung bago ko, mahirap talaga, wala kang gamit, ba't saka wala kang baril. Nangyari. Ginapang ko yung baril ko doon. Ginawa ko pa yung, kinuha ko yung bag ko, buti nga, hindi ako napansin ng Sakto din naman pala, nauna din naman pala yung isang kasama ko sa kubo. Kinuha din niya yung namin, yung kalihim namin na Tagalog. Kinuha na yung niya, yung baril niya at saka base niya. Yung iba, yung mga baril namin, hindi na niya kinuha, binayaan na niya. Saka yung 3 kami sa isang kubo Sumunod naman, kinuha yung bag, yung pack niya na may mga pira na laman at saka computer, iniwan. Tumakbo pababa. Kaya doon safe sa baba kasi nandun nga nanggaling yung putok. Yung sumunod na rin yung gapang lang ako. Sila, nakatayo-tayo. Ako matagal ako nakarating kaya napagapang man ako. Yung mataba ko nakasama na bagong sampa,
galing legal. Nakatayo lang din, naglalakad, kuha din sa mga gamit niya, saka baba. Ako din naman, matagal akong kinuha kasi baka matamaan ako. Nakaano ko. Nung nakukuha naman nila, ibig sabihin, kaya ko pa rin kunin to. Kinuha ko yung gamit ko sa baril ko at saka yung bag ko. Yung duyan ko, hindi ko na tinanggal. Yung puncho, hindi ko na tinanggal yun. Matagal pa yun. Nakuha mo pa. Ibig sabihin, hindi kayo sinerch ka agad? Hindi. Hindi nila sinerch agad kami. Nasa taas sila, palagi lang sila nagpaputok. Pero, nandun sa baba, sa kubo namin, may may nag-iingay na. Akala ko, kasamahan namin kasi, yun nga, hindi mo na nga makita yung kasama pagputukan kasi surprise. Kung saan ka nakadapa, dyan mo, yun lang yung makikita mo, hindi mo na makikita. Yung isa pala, dumaan na pala sa kaliwa mo, sa kanan mo, pababa, nagtago na pala, hindi mo na makikita. Akala ko lang din, yung nasa baba, kasamahan ko pa na CEO namin. Ay, saka ko na na-realize nung pag-withdraw ko, nakabag ako, nakapusil. Yung ginawa ko, front roll yung ginagawa ko. Kalayo ng tinalon ko, hindi na ako gumapang, hindi na ako naglakad. Talo na ba, na Magaling kayo sa ganun, Tiger jump ba tawag? Anong tawag? Tiger jump. Tiger jump? Pero hindi ako sanay sa ganun na. Hindi kahit yung isang beses, hindi ako nag-tiger jump. Front roll lang yung alam ko. Pero nung time na yan, siguro dahil dun sa pressure na kailangan na makaligtas sa putukan, ginawa ko yung na yun, tiger jump na yun. Kaya doon kami nag-regroup sa baba ng sa tubig yan yung namin yung igiba namin. Pero yun nga, hindi kami kompleto. Marami nakuha baril namin nun. Yung mga baril na nakuha namin sa sa Malibkong, nabawi doon. Nahulihan pa kami ng dalawang kasama. Dalawang babae. Sa katamaan yung CEO namin dito. Kami naman yung nagbubuhat palayo doon sa encounter site. Ganun din, ulan, malakas ang ulan. Basa kami. Wala kaming kain. Huminto kami gabi na eh. Yung isa, natamaan ito, hindi na makalakad ba? Yung CEO namin, malaking tao pa naman. Mga 80 kilo siguro yung na tao na yun. Malaki. Pero parang yung ikaw sa mga panahon na ganun, okay lang. Go pa rin. Parang sa akin naman nun, siyempre, mapanghinaan ko din naman ang loob. Pero, sige nga, ikwento mo nga yung ganun na, alam ko, may nawawarsyak nga sa ganyan eh. Pero ikaw nun, paano mo hinandle din yung ganun na? Yung sa akin din naman na talaga, parang naman, sa actual, parang maano ka talaga, parang mawawarsak mo din sa sarili mo, parang magugulat ka talaga. Parang biglaan nga eh. Parang umiliit yung paningin mo sa paligid, parang tingin mo, mamamatay ka na. Pero, yung sa akin kasi, madali ako makahandle. Pag nangyari kasi yung, halimbawa ganun, hindi ako nakalaban nung time na eh. May naiiwan kami ng mga kasama. Ina-assist ko yung sarili ko sa isip ko na ba't nangyaring ganun? Ba't hindi ako nakalaban? Bakit naiwan niya yung mga kasama? Naging discipline mo na pala yun? Oo, ginagawa kong discipline sa sarili. Ba't ganun? Parang ko ba? Ko sa sarili ko. Ba't ganun? Anong nangyari? Anong kahinaan ko dun? Bakit ganun? Sana kung hindi ako nakalaban na ako. Galing ka sa matagumpay na pag-raid sa Malibkong. Tapos ito ngayon, kayo naman ni-raid. Kami naman yung na-raid. Surprise kasi yun. Yun talaga yung pinaka-surprise na nangyari sa akin. Din na first time na nangyari surprise na raid sa akin. Yun. Kaya, nung nag-withdrawhan kami, hindi na kami makalayo. Nagabihan na kami. Wala kaming kain. Ako, may gamit ako. Yung iba, wala. Pero yun nga, hindi na ako nakaisip na magbihis pa kasi malapit nga lang, nasa taas na nga lang kami, marinig nga lang namin yung putukan hanggang umaga yung putukan ng kalaban. Malapit lang kayo. Malapit lang kami. Kung dito yung wakbakan sa baba namin, umikot lang kami ng kunti. Tapos nagpahinga na kami sa medyo mahirap na terrain. Yan sa baba ba. Nasa parang patay na sapa. Pero pinapatay nyo yung bakas nyo pag tinatakpan nyo yung bakas nyo pag ganun. Ang dali kayong i-track eh. Inayos yun. Hindi naman sila sumunod. Lakas kasi din yung ulan. Tapos yung dinaanan namin kasi, kung saan yung agos yung tubig, doon kami dumaan, nung sa kanal. Kaya hindi nila masundan. Hindi masundan. Sa malapit na paggabi. Kaya hindi na sila sumunod. Kasi taktik nyo talaga doon, talagang sapa, sundan nyo yung sapa. Kasi lalo na kung wala na yan. Talaga yung pinakamaganda din, sapa din. Pero pag normal na araw, talagang tinatakpan nyo yung nyo?
pag may mga hindi naman lahat tinatakpan lang yan kung ano siya, paano ka pa, ano na siya, mag-divert ka na, ang tawag ito, mag-ano ka ng ibang, direction. Malipat ka ng direction. Halimbawa, dumadaan kami sa Reds talaga. Reds yung dinadaanan namin. Tapos, i-cross na namin yung Reds. Yun, doon kami mag-ayano namin yung, bakas namin. Takpan namin yung bakas. Ayusin namin. Babalik sa dati. Ganun yung, Yung pangalawa mo. Nakatatlo ka, sabi mo? Na-encounter sa Luzon? Oo. Ano yung pangatlo naman? Okay naman? Panalo? Yung pangatlo naman na, ko doon, yung encounter ko doon, yung, harassment, kami naman yung nanalo. Sige. Kwento mo nga ulit. Saan naman to? Abra ulit? Din. Ang tawag doon? Sa Daguman siya. Daguman side. Daguman? Boundary ng Daguman at saka sa, dito sa Lapadan. Abra. Boundary niya. So, patrol base ng Kafgo? Ano siya, 24th IB yun na-encounter namin dun eh. Yung time na yan. Pag nanghaharas kayo, mahaba-haba rin yung pag-aaral nyo sa isang detachment. Ano man yun, ang hinaharas namin, hindi Kafgo detachment, yung nag-ooperate. Yung mga nag-SOT. Ang tawag. Yung nag-ooperate na Kasi, yun nga, pa kami nung time na yan, nagpahinga sana kami sa sitio na yon, mag-resupply kami. Pinapunta namin yung masa sa kampo, kinakausap, pagpa-recharge ng pagsusupply, saka iba po mga gawain doon. Noon may cellphone na. May cellphone na kayo? Meron. So yun na, na kayo? Buhay na kayo may nakaka-cellphone na kayo? Kaya pala nagpapa-recharge kayo? May kontak kami sa masa doon. Pero yun nga, wala. Malayo yung pinanggalingan namin. Wala kaming supply. Wala kami. Kaya doon sana kami magpahinga. Wala nga kaming asin eh. Nung nakarating kami doon, nagugulay kami, wala ng asin. Walang lasa. Kasi naubusan kami. Nung nakarating kami doon, tuwang-tuwa na kami, makapahinga na kami, makaligo na. Anong tuwang-tuwa kayo pag yung alam niyo yung masa yung area, konsolidado nyo, tuwang-tuwa na kayo noon? Alam niyo safe kayo? Saka medyo malayo na kami sa encounter site. Matutuwa kami talaga. Makakatuwa na kasi makapahinga na. Yun nga, pagkakarating namin, kinabukasan, pinapunta yung masa, kinakausap, pagpapapili ng pagkain, saka charge ng power bank. Kami naman, siyempre, nag-aagawan makaligo. Kasi, yung pala yung nyo rin. Paligo, laba ng mga gamit. Hindi namin inaasahan. Matagal kasi, ang tubig kasi maliit lang. Maraming nakapila. Tapos bawal man sa amin na magsabay-sabay maligo kasi wala namang matitira doon sa sa sektor. Kaya yan sa amin, may yan. Kayo muna mauna doon yung isang squad. Mauna yung doon, mga tauhan niyo diyan. I-selection niyo lang na may matitira din sa squad ninyo. Kami, dahil squados kami, may nahuli. Mga alas 10 na. Nung nagsimula ako maligo, naglalaba pa lahat, nilabhan ko. Pati bag ko, nilabhan ko. Ay, lintik. Pagkatapos ko lang, mga alas 11 lang ng tanghali. Tumawag na yung masa na pinadala ng power bank. Sabihin, may sundalo dyan sa gubat, sa baba nyo, malapit lang. Malapit na yung kalaban nyo. Tapos kami, yung mga gamit ko, wala talaga. Nakabuyang-yang na lahat. Nakabilad ba? Basa pa. Tapos nung type pa na yan, may pa ba, yung pukyutan sa malapit sa amin na nag-uhurimentado yung mga putyokan. Nagalaw yung niya, yung, ang tawag dito, yung bahay niya. Kami yung pinagtitripan. Kaya yung ginagawa namin, hindi kami makalabas sa kubo namin. Yun talaga yung mga, namin, yung mga tent namin, tinakip namin sa aming ginawa naming nakatakip yan. Doon kami sa loob. Kasi yung sundalo, tako sa pukyutan na NPA, takot din pala. Talaga kasi, marami man yun. Hindi ka man, pag masimulan ka ng kagat ng isa,
Di yung ano, nangyari doon, yun na, dalawa na yung problema namin, yung mga pukyutan at saka yung pasa. Tumawag bigla yung nagpatawag yung meeting ng yung kalihim namin. Sabi, may malapit daw ng kalaban sa, impake. Impake, tapos maghanda ng team na sasama doon. Yun na ang problema. Wala nang masasama ba. Dahil? Nga, siyempre, bakbakan. Alam mo na, patayan na naman yung kakasunod yan. Di sabi, ako na naman yung gusto ko, yung problema ko doon, yung magamit ko, hindi ko pa naayos ba? Nakawa. Pero talagang pag gano'n na bakit ikaw? Pag sinabi na ikaw, matik yan. Siyempre, isa ka sa may katungkulan ka din, may naman nasusuwagin mo yung utos na mas nakakataas. Pag sabi na, sama ka doon. Sama, matik. Yung mga pack namin, iwan nyo lang dyan, kami na bahala. Sila, withdraw na yung iba. Ikot kami. Mga ilang mga kalahating oras lang, wala. Nakita na namin yung bakas ng kalaban. Pero hindi na masyadong mahalata yun. Pero yung isa namin na kasamahan kasi, lumad kasi, matagal na rin galing kasamahan rin namin sa Mindanao. Magaling sa ganyan. Sanay sa bakas ng kalaban ba? Sabi sa kalaban. Kaya dandahan kami na Sakto naman na nakita namin yung tropa pero walang baril. Malaking tao. Tumatae. Tumatae. Tapos doon nakaharap sa bundok kung saan nandun yung niya. Yun yung kahinaan niya. Tropa niya. Yung tropa niya. Hindi siya dumaan sa kalsada doon sa baba. Kung dumaan, doon siya na tumingin sa amin, sa baba niya, hindi mapansin niya kami. Hindi man. Ayun, binanata na agad ng kasamahan namin. Tapos kami nahuli. Siyempre, paputok na rin kami. Pero hindi ko hindi na namin talaga yon na pag talaga ba sabay-sabay. Putok. Pag sabi na putok, nakita ko rin, important din putokan ko na rin. Hindi nga namin napuruhan diretso yung napatay. Pero namatay rin yung sabi ng masa sa hospital. Yun yung pangatlo. Tapos withdraw na kami. Balik kami sa kampo, grabe yung 2-3 nila. Siyempre, takbuhan na kami. Ganun din, Pag makabira, huwag ka na magtagal. Kasi, ganun ba style nyo talaga? Oo, ganun talaga. Sige, style nyo. Sige, pag ganun pukpok, anong ginawa nyo na? Pagkatapos namin binanatan yung tropa, siyempre kasunod doon, withdraw na. Withdraw na agad, tapos balik sa pwersa. Tapos pa naman namin yung problema pa namin doon. Nasa kami ba? Nasa kantil na yung bangin. Bangin na area yung namin. Yung naposisyonan namin. Yung baba, nasa baba yung kalaban. Siyempre, kung mag-clearing sila, mahirap malapit na yung komunidad. Hindi kami pwede dito mag-withdraw. Yung ginagawa namin, doon kami dumaan sa pinakamahirap na daanan. Nasabi pa naman ng CEO namin nung gumawa kami ng game plan. Yung lugar na yan, yung area na yan, sa 12 banda, hindi natin pwede ma-withdrawhan yan. Mahirap yan. Dito lang tayo sa baba kung may kaso bakbakan. Nung actual ang nangyari, doon pa kami dumaan, doon pa kami nakadaan kasi wala na ibang pwede madaanan. Pero ganun pala talaga kayo, no? Kada galaw nyo talaga, may game plan kayo. Saan kayo? May game plan. Importante yan. May game plan talaga. Na, parang yung clock positioning na tinatawag. May 12:00, di ba? 12:00 kung saan ka nakaharap, 12:00. Kasagaran sa amin kung saan yung critical na posisyon na posibleng doon dadaan yung tropa kung sakali may operation. Yan yung ginagawa namin na 12:00. 12 o'clock, 6 o'clock yung dito din sa kabila na hindi relatibo. Tapos 9 o'clock, 3 o'clock. Ganun yung sa amin. Pero yung ganun na mga banat nyo, iba rin talaga. No? Tuloy-tuloy din kayo sa... Tuloy-tuloy din. Ang NPA, tuloy-tuloy na galaw. Oo. Nagpapahinga, meron ba nagpapahinga na isang buwan? RNR, ganyan. Sa amin kasi sundalo, may RNR. Meron yung ganun kayo? O tuloy-tuloy? Meron dati yan, dati. Dati pero sa amin doon, hindi kami makaabot sa ganun kasi yun nga, mga isang linggo lang, pahinga namin, tapos trabaho na naman ulit. Mag-organize naman. Pero sa ibang mga area, yun yung nagiging kahinaan din nila na
aabot ng ilang buwan. Pero mali talaga yan na konsepto. Dapat guerrilla ka. So ikaw noon, talagang gerilyang-gerilya ka na. Guerrilla talaga yung kasanayan ko. Na ano, lakad ng lakad. Nag-organize. Pero bata ka pa kasi noon. Hindi, bata ka pa naman ngayon. Pero talagang kalakasan mo yun eh. Yan ang pang-anim na, ang pang-lima na rebel war story ni Kaskay.